What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Hello guys, nandito na naman tayo sa punong kahoy. Punong kahoy. Shalak. Ay, nakakaloka. So nice to have a parang morning in this type of place. Kaya lang yung mga nila, tingnan yung mga table nila guys. Parang na siya, sira-sira na. Hindi naman sa sira-sira, baka lang to. Syempre, nauulanan, ganyan. Diba? Tayo natin ng onte para hindi tayo masyadong, hindi masyadong makikita yung natin. Yung ating mga pores. Charis, joke lang yun. Kung meron kayong alam na mga, beauty secret para mas lalo pa tayong kuminis, gumanda, 'di ba? Share it to me guys sa comment section please para magkaano naman tayo dito. Para magka-jowa na tayo. Charis, joke lang 'yun. Shalak. Sorry. Ay. Nakakashalak talaga guys. Ayun. Thank you so much sa mga comment ninyo guys. I really do appreciate it. Alisin natin yung wifi kasi malayo tayo sa bahay. Ayan. Na-appreciate ko talaga yung palagian ninyong pagko-comment. Maraming salamat mga shalak. Ayan, merong comment dito about true. Why come to the US if you are earning enough in other countries like Middle East which is tax-free? Which is correct, tax-free naman yung Middle East. Pero ngayon, dito sa whole day vlog natin, pag-uusapan natin paunti-unti kung bakit maganda pa rin, especially in my situation and some other situation na mga konars natin na nasa Middle East or maski nasa Pinas, kung bakit better pa rin mag-Amerika. So for today's video, ang pag-uusapan natin or for today's long vlog siya lang. For today's long vlog guys, ay pag-uusapan natin kung bakit kayo dapat pumunta dito sa Amerika. Pag-usapan muna natin yung about, kasi nabanggit na ni Ma'am Shirley about sa tax-free. So pag-usapan natin yung sahod. Dito guys, kaya ako parati pa rin kayong ini-encourage na pumunta, mag-take ng NCLEX, mag-take ng IELTS, sumugal pa rin na pumunta dito sa Amerika yung mga konars natin from the Middle East because in my situation, sasabihin ko na sa inyo, nasabi ko na in my previous vlog, ang sahod ko lang sa Middle East is around, siguro nagre-range lang siya ng almost 7,000 SR. So, dito guys, yung after, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, okay? About sa salary. After all of my bills. What do I mean when I say bills? Ito kasama na ang food, kasama na ang car, kasama na ang rent, everything. In short, ito ay ang aking disposable or yung parang savings na. Nabayaran ko na yung para sa Roth ko for the year, nakapag-set aside na ako for that specific investment. Wala na. Tapos na, in short. Mas malaki pa rin yung disposable net savings na yun after all of the bills in terms of car, rent, pang grocery, lahat. Mas mataas pa rin yun kesa sa salary ko na 7,000 SR
na wala pa, hindi pa ako nagbabayad for Uber, for transportation, for grocery, for everything. Mas mataas siya ng malayo. O, diba? Tingnan natin kung magkano in SR. Isabihin ko ba? Magbigay ako ng range, siguro. Tingnan natin. Ngayon, para sa akin, hindi pa to yung kataasan ng sweldo ko, kasi nga entry level to dito eh. Disposable net. Wala pa yung OT, just to clarify. 3.75. Diba? Mas mataas siya ng siguro mga basta, mas mataas siya kesa sa net income ko na tax-free salary, which is 7,000 sa Saudi Arabia. Pero kung kumikita na kayo ng 20 to 25,000 SR sa Saudi Arabia, tax-free, free ang transportation, free ang housing. If you don't have plan of, or dream of working here in the US, and at the same time, you don't have plan of, anong tawag dito? Of gaining a US passport, or hindi nyo dream yung mga ganong bagay, tapos wala naman kayong mga anak na papaaralin dito, I would suggest that you stay in Saudi Arabia. 20 to 25, or maski mga 18,000 SR. Maraming mga mga coners natin na nasa Middle East for siguro more than 20 years na, 25 years na, or 30 years na parang nasa mga 18 to 20, 20 to 25 na siguro yung sahod. Pero kung yung sahod ninyo ay nasa 10,000 SR pa lang or 12,000 SR, I would strongly suggest that you take the NCLEX and come here to America if concerned talaga kayo pagdating sa income. Ayan, nasabi ko na yung salary So, susunod naman. Ang susunod naman guys is yung pagdating sa ating annual leave. Ang alam ko sa Saudi, nung nandoon pa ako sa Saudi Arabia, pagdating sa annual leave, nasa 30 to 30, siguro mga nasa more than a month. Siguro mga 36 days to 40 days, wala pa doon yung mga holidays natin. So, ipagpalagay na natin, meron tayong mga 6 to 7 weeks, mga ganyan. Siguro mga nasa 6 to 7 weeks, mga ganyan. Dito naman, kuripot yung employer ko. Sa ngayon, sabi nila, compare sa pero nagtaas na sila. Hindi na siya yung parang, kasi dati yung na-earn namin guys is only 1 or 12 hours PTO kada buwan. So, in a given calendar year, nung bago ako, yung na-earn lang namin is 12 na tagdo 12. So, para siyang 12 na PTO. Yung 12 na PTO mo na yon for a given calendar year is good na siya for 1 month leave. Kasi 12 lang yung paplatan mo. Okay, good na siya for 1 month leave. Okay, good na siya for 1 month leave. Pero, ngayon, tumaas na siya. Naging 14 hours na siya kada 14 hours na siya kada 14 hours per month. So, per paycheck, nakagagain na kami ng 7. So, siguro nag-increase siya ng mga 14. Nagiging na siya, parang 14, hindi na siya 12 days in a given calendar, 14 days na. So, abot na siya ng halos siguro mga 5 weeks, mga ganyan. Pwede ka na mag 5 weeks. So, in a given calendar year, yung nagigain mong PTO. Tanong, maunti pala yung naiipon yung PTO dyan. Of course, because we are working 36 hours. Kayo na nasa Middle East, you're working how much? 48 hours per week. So kung bibilangin mo yon in a given calendar year, magkano yung ilang weeks? Ilang weeks ang in a given 52 weeks in a given calendar year. So 52 weeks, meron kaming extra off na isa per week that we don't have to work. So in short, if you times that by 1 in a given calendar year, you're saving 52 days. You're getting extra 52 days. 'Di ba? Per year na off.
So, plus mo pa yun by 1 month. Naku, day, ang dami. In short, meron talagang work-life balance dito, mga syalak, mga pong. Diba? Oh, kapag kunyari inote mo ito, besh, inote mo at sabi mo, ay, in a given calendar, mag-ano ka, so, times. So, gawin na natin, wag nating lagyan ng ano, itong 52 days, mag 48 hours per week ka dito, every week, diba? Hindi yung mabigat. So, times mo by 40, times mo by rate mo, kunyari, yung rate mo is 50, diba? Dito sa area to 50. Wala nang incentives or anything in a given calendar year. Times. So 52 days times mo by 1 times mo by 12 by 50 times time and a half, wag na tayong ayan, tapos of course times 12, ayan, you're earning 46,000 additionally, $46,000 kapag nag-work ka ng in a given calendar year, kapag nag-work ka, 'di ba, ng 48 hours per week ng sige-sige, o 'di ba, 46,000, syempre minus tax, gawin na nating 70% lang po. 32,000 additional income on you. O di ba? Kapag nagpo 48 hours ka per week dito, di ba? Nakakaloka. So nakakapagod talaga, guys, yung work sa Saudi Arabia. So kung gusto mo ng parang work-life balance, pumunta ka dito sa Amerika. You work 36 hours, hindi ka pagod. Ito yung ko dito, yung take ko dito. Because I can really compare my life from here from here na nandito ako sa Amerika sa life ko before sa Saudi Arabia. I work 36 hours here. Mas mataas yung disposable net income ko after the bills and everything, pagkain, lahat, insurance and car, naka-car pa ako. O, diba? Saan pa ako hanap? O, diba? That is one of the reasons why you should come here to the US. Because you can have, number one, work-life balance while, okay, work-life balance and work 36 hours while you are earning more than what you are earning net tax-free in Saudi Arabia. Of course, if you're earning yung mga 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 nating mga kababayan. But if you're earning 20 to 25 or maski below that, like 18 or 19,000 reals, wag na kayong pumunta dito, guys. I think sulit na 48 hours per week kayo if you're earning around 20 to 25,000. Kasi kung if you're earning 15,000 reals and or 14,000 reals per month, tapos nag-OT kayo, or maski hindi kayo nag-OT sa Saudi, 48 hours kayo, I feel na parang luging-lugi pa rin kayo if you will not come here to America and you're an NCLEX passer. For those who are not NCLEX passer at hindi talaga kayang ipasa yung NCLEX, ay tapos you're earning 15,000 reals, wag nyo nang pilitin na pumasa ng NCLEX. Meron talagang mga taong hindi para sa kanila yung NCLEX or yung utak nila ay hindi pang NCLEX. Sinasabi ko sa inyo yan. It's not because they are not smart, but yung utak nila ay hindi talaga siguro pang Amerika. Hindi ko minamaliit yung iba nating mga coners na nasa Saudi Arabia or nasa Middle East. Please, wag niyo akong i-bash dahil dyan. There are nurses in Saudi Arabia, ang utak nila ay hindi talaga pang NCLEX. Maski nag-review na ng bonggang-bongga, nagsipag na, overload, meron talagang mga ganyan na parang, oh my God, hindi kayo pang Amerika. Okay? Manatili na lang kayo sa, kung nasaan man kayo ngayon, like Saudi Arabia. Baka pag napunta kayo dito sa Amerika, maging peligro pa yung buhay ninyo, ma-charge pa kayo, or parang malosot pa kayo dito. So, stay where you are, that you feel safe. Charis! Shalak. O siya, sige na guys. Parang umahaba na naman itong na to. Shalak! Muna ako, maglalaba muna ako. Everyday, naglalaba.
Hindi kasi ako nakapaglaba kahapon. Sinabi ko lang na maglalaba ako. Pero hindi ako nakapaglaba. Ang ganda ng ano dito, guys. So, ang ganda ng tanawin. Ay, pinaka-mimiss ko talaga to. As in, dito sa Ohio, Shalak. Ay, nako. To the highest level ang pagkakamiss ko dito kapag lumipat na ako ng Texas. O, diba? Napakaganda. Napakaganda ng place ko kapag summer. Pakita ko sa inyo. O, diba? Shalak, I will miss this. Oh my God, Shalak. Diba? Really? Oh, diba? Shalak. Yan guys, perting initan na ngayon. Tanghaling tapat, mga 12:30 or 1 o'clock na ngayon, Shalak. O diba? Ba't kaya nasabi ni Jack Ash na parang ano, na parang ang tawag dito, na parang bulok talaga yung apartment ko. Parang okay naman siya, parang maganda naman. Ewan ko ba dun, masyadong bitter, Shalak. Tapon muna tayo ng ano, apartment ng basura. Charis. Masyado kang ano, masyadong mainitin yung ulo mo, kan. Masyado kang apartment agad yung itatapon. Masyado kang high blood, Shalak. Ayan, maglalaba ako ngayon. Punta tayo ng laundry. Doon pala yung car ko. Pinark ko na sa ano. Pinark ko na sa hindi dito. Kasi mainit ngayon. Baka pag sakay natin mamaya is sobrang init. Shalak. Ay, let's go na sa laundry area. Ayan, di ba na-discuss na natin yung ano, yung about sa kung magkano yung sinasahod, kung ilan yung ano, annual leave. I-ano naman natin ngayon kung yung mga benefits, kung bakit ako lumipat dito. Una na sa lahat ay pagkarating ko dito ay green card ako. Ayun, isa yun sa mga pinaka for me malaking benefits. Kasi pag nagta-travel ako sa ibang bansa, napaka ano niya, anong tawag dito? Ito yung problema. Ito yung pinaka-ayaw ko. Parati. Lahat ng apartments or door ng apartments is key operated na siya. Yung parang may harang pag pumasok ka. In which safe naman for us. Pero medyo a little bit inconvenient lang para sa akin. Kasi minsan nakalimutan ko din yung ano. Minsan nakalimutan ko din yung aking key. Ayun, natrap ako sa labas. Buti na lang may papapasok. Diba? Shalak. Ayan, green card ako nung dumating ako dito. So, pag nagta-travel ako sa ibang bansa, ay hindi na masyadong ano, mahigpit. Tulad sa Saudi Arabia. Diba? Kung ano, ay, may naglalaba dito. Dito na lang. Shalak. Or dito. Dito kasi ako parang. Let's see. Ayan. Ano ba ganyan? Yaman. Ganyan naman. Shalak! Ayun. Konti lang yung lalabahan ko ngayon. So, tulad sa Saudi Arabia, nung nag-travel ako, wala nang masyadong requirements. At saka visa on arrival ako nang dumating doon. So, marami ring benefits yung pagiging isang green card. Pangalawa, after 5 years ng pananatili ko dito at pagiging isang local permanent residence, ay magiging ano na ako, green card, US citizen. Kung mayroon tayong balak na maging isang US citizen, diba? Sana ipag-pray nyo, guys. Shala! Magdadalawat kalahating taon na ako dito. Shala! Ayan, konti lang, kasi konti lang naman yun. Ayun. Ayan. Konti lang, siguro mga ganyan lang. Tipirin natin kung makaalis tayo. Charis! Tipirin. Ayan. Shala! Dali na natin. Ano ba yan? Bakit ba nag-ano itong ano? Ayan. Minsan na ano ako eh. Hayaan na natin na ganyan. Shala. Naka-landscape naman eh. Shala. So yun. Isa yun sa mga winay kong benefits din. Yung pagiging
yung pagiging green card holder, and at the same time, after ko dito, after 5 years, ay US citizen na, diba? Balikan na lang natin yun after, uy, parting initan talaga. After mga 30 to 45 minutes. And then after that, dalhin ko yung aking Downy or yung fabric softener na nabili ko sa Kirkland. Siguro kain muna ako ng lunch. Ang lunch ko is avocado and egg. Yung hard-boiled egg na niluto ko kanina. Ito, hindi na to i-operated. Yung hard-boiled egg na nabili ko kanina. Shala! Maraming salamat pala guys sa pagko-comment ninyo sa mga videos. Patuloy. Diba? Yung mga iba na basher, ay naku. Umigil kayo. Sasagutin ko kayo talaga. Shala ko. Siya, sige na. Maya na lang. Ayan. May napa-comment dito. Basahin ko lang. Frequent commenter ko to. Sabi doon. By the way, nagda-lunch lang pala ako ngayon. It's already like 2 o'clock. Parang late lunch or 2:30. Late lunch na ito. Just 2 egg na hard-boiled. Tapos, avocado na 2 with stevia and milk. Ito usually yung lunch ko. Ayan, nakaano na ako. Baka sabihin nyo, nakaupo na naman si Nurse Kan. Shalak, nakakaloka. Para pala sa... Lahat na lang, pinakikialaman yun. Lahat na lang, pinakikialaman... Ano ba yun? Para ako nabubulol. Lahat na lang, pinakikialaman yun. Die. Hindi talaga maano yung pagtatagalog ko. Sometimes parang nabubulol ako. Kasi nga, hindi nga ito yung first language ko. But anyway, shalak, ilawin natin yung camera para hindi tayo para hindi masyadong halata yung ating para hindi masyadong halata yung ating pores. Charis. Para pala kay RNAJ na subscriber ko at pinapanood ko rin kasi nurse vlogger din siya from Florida. Yes, parati kitang pinanonood. Kasi nga, amazed na amazed ako sa skin mo and youthfulness mo kasi you're already like, sinabi mo, parang 40 or 42 ka na, but still, your skin looks so young for me. Youthful, wala masyadong wrinkles and everything. Siguro mahilig kang matulog. Charis. Considering na night shift ka pero hindi ka haggard. Diba? I love that. Before kasi parang wala akong pakialam maski haggard pa ako, maski pa ako. Wala. Never. Wala akong pakialam sa mga ganun. Basta marami akong pera sa bulsa, yun ang priority. Ngayon, ang priority ay dapat ma-maintain natin yung fit na pangangatawan, yung youthfulness. Charis! Diyos ko, Lord. Dapat, hindi tayo, masalo pang tumanda. Kasi, wala pa tayong boyfriend. Wala pa tayong apam. Charis, nag-announce. Shalak, wala. Wala pa tayong partner. So, kailangan nating, kailangan nating alagaan yung sarili natin, pati yung health natin. Charis, shalak. Okay, basahin ko na yung comment na yun. 100% kung maayos na life na sa Pilipinas, no need na to aspire for an American dream. That is correct. Especially magulo na ngayon dito. Yes, a little bit concerning yung mga kaguluhan dito. But hindi naman ako apektado doon. My BFF choose to stay sa Philippines maski marami siyang opportunities to migrate here. Mas maayos na kasi ang buhay ng pamilya niya doon. And also, nag-live yung family nag-live. Nakita ko nga yung live ng Guzman family. I love it. Lalo na yung basta tawag natin Charis, sana mag-live din yung isa. Charis, joke lang. Kinukinig din naman ako dahil. Ano ba yan? Dahil live vlogging ito, nakikita nyo na yung mga yung mga... Yun, sana mag-live din yun. Tapos manonood ako na kung papansin nyo na nanonood ako. Makikita ba yung mga viewers kahit hindi mag-comment? Sabihin nyo nga sa akin guys, sa mga nagla-live, nakikita nyo ba kung sinong nanonood sa inyo? Maski hindi mag-comment? Scholar,
dati nakita ko pa, parang nakikita ba? Maskin, ako baka makita niya na nanonood. Ako baka sabihin yun, ay naku, nandito naman tong ano na to, stalker ko, charis, shock. Ayun, ang sabi ni, Ma'am Banda, sabi niya ay maski madami pa daw opportunities yung kaibigan niya to come here, still they choose to stay in the Philippines. It's a case-to-case basis naman. Syempre, kagustuhan din ng, ng ibang mga tao na manatili na lamang sa Pilipinas maski pa mas lalong giginhawa yung life nila dito sa Amerika. It's just that some people choose to be near sa kanilang family, talagang may mga ganong pagkakataon, di ba? Or mga tao na mas pipiliin ng simpleng buhay kesa sa sobrang marami kang ang pera pero malungkot naman. O siya, sige na, hanggang dito na lang. Edit muna ako ng mga vlog para meron kayong panoorin. Yan guys, kakakuha ko lang ng mga labahin ko, nakakaloka. Yan, magsa 7:30 na, 7:20 na ngayon. And as you can see, maliwanag pa sa labas. Pupunta lang ako ng gym. Alagaan nyo yung sarili nyo guys. Parating mag-gym. Charis, hindi naman. Mag-exercise at kumain ng tama. Kakagising ko lang din. Shalak. Diba? Magpahinga. Wag lang puro trabaho, puro pera yung iniisip. Charis, parang hindi ka dumaan doon. Nurse Can. Siyempre, dumaan na ako doon. Kaya alam ko na yung feeling, yung parang parating naghahabol sa pera, parating nag-overtime. Yeah, I can still remember yung first, yung first year ko dito na parang sobra ako mag-overtime. And I'm so thankful, I'm so grateful na na-realize ko na hindi dapat overtime ng overtime. Hindi dapat pagurin yung sarili. Dapat bigyan ng time yung sarili para makapagpahinga at para maging fresh. Shalak ka fresh! O siya, sige na, let's dara na guys. Maliligo muna ako before going to the gym. Shalak! Ayan, nandito na tayo guys sa gym. Merong nagtanong sa akin pala before, bago ko makalimutan, kung ilang beses ba daw ako nag-gym. Parang halos araw-araw na daw ako nag-gym. Hindi naman siya araw-araw guys. I mean, pag off lang talaga ako ay nag-gym ako. Dati, nag-gym ako maski duty ako. Yung parang dumadaan ako sa gym ng at least 15 minutes, 30 minutes. I just feel na yung mga ganong gawain or routine is hindi siya sustainable. So, inihinto ko yung ganong practice. Kasi, right after ng gym, pag nasa trabaho na ako, parang I feel na parang sumasakit yung katawan ko, tapos hindi ko nabibigyan ng rest ng maayos yung katawan ko. On that day in which dapat right after workout, kumakain ka ng maayos, nagpapahinga ka ng maayos for your body to repair yung mga nasirang muscle tissue. So, hindi ko na ginagawa yun, guys. So, depende sa off ko. Kung meron akong 3 times, meron akong 3 off, or kung nag-pick up ako minsan, kung 2 lang yung off, 2 lang beses ako mag-gym. So, nakadepende yan. So, but I always make sure na at least gym ako ng 2 beses sa isang linggo. Mga ganon. At least twice a week. No? Pero ngayon, medyo motivated tayo. Kada off natin, pag off talaga ako, as in, pinipilit ko talagang makapag-gym para medyo gumanda-ganda yung ating katawan at mapabilis-bilis yung ating pump searching. Pump searching! Shalak, malilingaw na naman yung mga, yung mga subscriber natin. Shalak. Diyos ko Lord, ayan. Hindi pa siya nag-upload. Charis, joke lang yun. Ang landi talaga nito. Shalak ka. Nakaabang. Shalak. O siya, sige na. Punta na tayo ng punta tayo sa loob. Bago pa tayo langawin dito sa kakaabang ng kung mag-upload ba yun or hindi. Char. Shalak. O siya, sige na. Nakakaloka. Ito talaga. Hilig na naman yarn. Char. O siya, sige na. Shalak.